Okay, good evening. Trading journal tayo and trading review tayo about sa trading natin nung last Friday, October 11, 2024. Medyo late na ako ng review at ng journal kasi marami talagang ginagawa. Meron tayong trabaho, nagdi-deliver, then may mga ginagawa din tayo, nag-aaral pa rin tayo sa strategy na pinag-aaralan ko. Tapos, medyo na late na ako ng pag-review. Tutusin, Monday na ngayon. At meron na naman panibagong trading kaya ayoko matambakan at ginagawa ko to para ma-review ko yung mga trading trading ko. Ito na yung journal ko, binibidyo ko. Bukod sa sinusulat at bukod sa lalagay natin sa journal, mas maganda kung mape-present natin yung trading natin. So, profitable trading natin to nung October 11. So, ito yung ating statistic. Hindi nakalagay dito yung ibang account ko. Ito yung account lang na nagdeposito ako ng Tuesday, October 8 ng $30 sa XM. So, yan yung mga talo ko. Tingnan mo yung talo ko nung ang laki na naging talo ko. So, ayaw na nating maulit yan. Cut na yan. So, ayan. Ito yung ating profitable trading day. Tignan natin yung naging resulta nung October 11 natin. Punta tayo sa October 11, Friday. Ayan, tayo ay nag-profit ng 9.87. Although hindi talaga 9.87 yan eh. Malaki yan eh. Umabot yan ng 25 ata, 26. Ito yun. Ayan, umabot nga siya ng $30. Ito yun eh. Una, natalo tayo sa trade natin kasi medyo napaaga yung ating entry. Tapos tatlo pa yung in-entry ko. Dalawa. Yung una, break even ko sa konti. Ito yun, natalo. So yan, nag-profit tayo ng kasunod at natalo na naman and then nag-profit tayo sa last macro hours ng ating trading. Kaya naka 9.87 na ng profit tayo. Not bad na rin kasi at least profitable pa rin naman na natapos yung week ng trading day natin. Sa review natin, bakit ba natin tinake yun? Punta tayo ng trading view. Tingnan natin kung sa time na yun ay may news. Ayan. Tingnan natin Forex Factory. Punta tayo sa October 11. Okay, nung time na yun ay meron palang employment change, unemployment rate, meron tayong PPI news sa USD. Yan. Malaking impact yung news na yan. Punta na tayo sa trading view. Trading view, ito yung pinaka trading view ng ating lahat ng traders. Punta tayo ng daily. Pagpasensya na yan, maraming mga drawings and annotation. Kaya di ko talaga binubura yan kasi talagang nagba-backtest pa ako at nire-refine ko yung strategy ko. Kaya nandiyan pa yan mga yan. So, ito yung last Friday, October 11. Ngayon ay Monday na. Nagre-review tayo. So, yan yung pinaka-daily. From bullish order flow to bearish. So, pinlat ko na tong dito sa review ko na to, bakit ko pinlat tong previous day low sa halip na previous day high. So, in-anticipate ko na bababa yung price kasi nag-close siya dito eh. Sa October 9, nag-close yung October 10 dito. Hindi siya sa above ng week. So nag-anticipate tayo na bababa yung October 11 natin. So, ayan. Yun na nga.
Pasok tayo sa 4-hour time frame. O yan yung pinaka 4-hour ng October 11. Then, diretso na kagad ako sa 1-hour time frame. Dito ko nilalagay yung CRT model na aking strategy na inaral ngayon. So, hindi naman ako nagpalit ng strategy. Ang strategy ko pa rin ay inversion and breaker. Pero, naka-align yung CRT or candle range theory sa strategy natin. Kaya, napakaganda. Sobrang ganda talaga ng CRT na strategy na dinagdag natin sa strategy natin na silver bullet, Judas swing, and yon yung CRT turtle soup. Then inversion and breaker. Lahat na to credits na mga aking mga mentors, mentor of all mentors ay ICT. At sa mga pinanood ko pa na ibang mga YouTube, di ko na may mention yung mga pangalan. Pero si ICT talaga ang pinaka-pinagmula ng concept na to. So, nagpunta ako dito sa 1-hour time frame at tong 8 a.m. So, hindi pa nagaganap tong 9 saka 10. Tong 8 a.m. pa lang nung time na to. Tapos, kailangan natin hintayin matapos tong 8 a.m. para ma-create yung kanyang candle. So, ipa-plot ko ngayon yung 8 a.m. high. Ito yung 8 a.m. high. Tapos, 8 a.m. low. So, yan. Diyan sa range na yan, sa 8 a.m. high and low, diyan ko hihintayin yung price pagdating ng 9 a.m. na i-turtle sweep niya or i-sweep niya. Parang katulad lang dito na nangyari ng October 9 saka October 10. Same scenario lang din. Same pattern. Hindi tayo pattern trader. Naka-base tayo sa price action. Wala akong indicator na ginagamit. Hindi ako gumagamit ng anumang indicator maliban sa mga Fibonacci. Yan lang ginagamit ko. Yan. Annotation. So, di tayo nag-base. Gumagamit pala ako ng indicator. Kinukuha ko lang Asian high. Asian range pala. Kaya kagaya nito. Indicator yan. Minsan gumagamit din ako ng iba pang indicator pero hindi ako nagre-rely sa indicator. So, pinlatan natin yung 8 a.m. high and 8 a.m. low. Di na ako dumidiretso sa 15 minutes. Yun ang pinaka higher time frame ko, yung 1 hour time frame. Pero dati yun, 15 talaga ako nagpa-plot. Baba na tayo sa 1 minute. Tignan natin yung trade natin nung October 11. Reviewin na rin natin. Mas maganda yung naka-record sa video yung review. Mas naiintindihan natin. Kasi sinusulat ko rin yung journal. Ang pinaka-importante din talaga as a trader yung journal. Kasi dyan mo makikita yung past trade mo na yung win mo at saka yung mga losses mo. Kung ano yung sabi nga sa natutunan ko, yung panalo mo, ulitin mo. Yung panalong ginawa mo, ulitin mo lang yun. Tapos yung mistake mo, yung losses mo, pag-aralan mo kung ano yung dapat mong iwasan. At yung na-miss mo na hindi mo nakakuha trade, pag-aralan mo din kung saan ka ta-timing. So, ito yung ating October 11 trade. Ito yung pagkaka-plot ko. Ito yung news. 8:30 news. Ito yan. Nag-create siya ng 8 a.m. high at nag-create ng 8 a.m. low. So, nag-create ng 8 a.m. low. Pagpasok ng 9 a.m. Etong 9 a.m. nagpatuloy na bumaba ang price at binasag niya yung 8 a.m. low. So yan, naglaro na ang price dito sa ilalim ng 8 a.m. low. 9:30 nagbukas na yung equity market open. Yan, medyo volatile talaga dyan. Sa time na yan, ang price. Yan yung hinihintay ng mga ibang mga gambler trader. Yung mga volatile na yan. Yan, pagdating ng macro yan, ito
9:20 to 9:40 ay macro natin na hinihintay natin time, diyan tayo magte-trade. Pero wala akong nakitang setup. Wala ditong binasag na breaker, wala rin na-create na inversion. So, ibig sabihin, pass natin yung time na yan. Pintay natin yung 9:50 to 10:10 na time. So, yan. Dito na nagkaroon ng base sa trading rule natin, kapag ang price pagpasok ng third candle ng CRT ay ang alas 10 a.m. Kapag nag-open siya below dito sa 8 a.m. low, ibig sabihin ang price ay magdidiretso pababa. Mag-expand siya pababa. Ngunit pag ang price ay nag-open above 8 a.m., ibig sabihin magkakaroon siya ng reversal at aatakihin niya ang kabilang side ng liquidity. Ayan, itong 8 a.m. high na yan. So yun na nga nangyari. Pagdating ng macro na 9:50, diyan na nagkaroon ng setup na hinihintay ko. So ito yung inversion, failed FBG yan na naging inversion. So pag lagpas ng price sa inversion, dito na ako kasi nakita ko 9:50 na eh. Ang layo na ng time para dito bumaba yung price, mag-open yung alas 10 ng low ng 8 a.m. So nandito na yung price eh. Ibig sabihin, alam ko na-anticipate ko na ang price ay mag-open ng 10 a.m. price mag-open dito sa lugar na to, sa area na to. Sabihin, hindi siya mag-open below dito. Kasi pag nag-open siya sa below dito, hindi yan CRT. Ibig sabihin, mag-i-expand pababa yung price, bubulusok siya pababa. So, pero nag-open ng alas 10 dito. Ito yung open ng alas 10 eh. Ayan, dyan nag-open. Ito yung alas 10. Yan, nag-open. Nagkaroon pa nga ng breakaway gap eh. So, ibig sabihin, nandito, 8 a.m. low, nandito sa area ng 8 a.m. low at hindi siya nandito sa low, sa pinaka-low na to. So, ibig sabihin, may chance na ang price ay magkaroon ng reversal. Hindi natin pinangungunahan yung price Lahat ng ginagawa natin ay probabilities. Hindi natin pwedeng pangunahan yung price, yung trading. So, nagkaroon nagkaroon tayo ng setup na break yung inversion, pati yung breaker, yung last swing high, na break yung breaker. So, nagkaroon ng another pa akong breaker kasi nag-retrace yung price. So, wala naman ako nakikita ng FBG dito sa area na to. Pero ito yung order block. Yun yung palagay ko kinuha niya, itong order block na to, itong last bearish candle na to, itong dalawa na to. Yeah, yun yung tinake niya. Or ito tinatawag din na turtle soup. Pero dito nag-entry na ako. At ang stop loss natin nandito. Yan, diyan ako naglalagay ng stop loss sa candle body, hindi sa candle wick. Pero nung lumalakad yung price dito at munti ka na ako tamaan nag-trail stop ako ng stop loss. Ganyan ang ginagawa ko, nag-trail stop ng stop loss. Munti ka nang tamaan konti na lang sa pool na, pero yan, naawa sa atin. Sa trading din, totoo na may luck, may tsamba naman. Kagaya na ito, naawa, nag-trail stop na ako. Pero nagdiretso pa rin pataas. At so yun, pagdating ng 10 a.m., 10:01, nagtuloy-tuloy ang price pataas. Wala man lang retracement, grabe. Sa pool kagad yung 8 a.m. high. Nag-take profit tayo ng time na to. So ayan, aabot pala sa buy side liquidity yung price. And then, ayan, sabi sa pinag-aralan natin, ayan, nag-retrace uli yung price. Tapos,
Nagkaroon ulit tayo ng trade around dito sa 11.20 to 11.40. Yan. Nung paglagpas ng price inversion, pagpasok ng candle na to, dito, nag-take agad ako ng trade. So ayan, nakuha din natin yan, 1:1 lang. Pero okay na, overall, naging maganda yung trade natin. Ngayon, ready naman tayo sa panibago natin trade. So, salamat sa ating review. Peace out.